Sa ilalim ng mga Kastila, ang bahay na bato ang isa sa mga pinakakaraniwang uri ng bahay sa Pilipinas. Sa uri ng bahay na ito, naninirahan ng mga Pilipino, Mestizo at kahit ng mga Kastila. Ang bahay na bato ay binubuo ng iba't ibang bahagi na may iba't ibang gamit. Ang mga ito ay ang sumusunod. Balkonahe. Sa balkonahe, tinatanggap ng may-ari ng bahay ang mga bisita o panauhin upang makipagkwentuhan. Ang balkonahe ay matatagpuan sa bahaging harap ng bahay. Antesala. Sa antesala, pinaghihintay ng may-ari ng bahay ang mga mahahalagang bisita habang abala pa ito sa paghahanda ng pagkain o inumin. Dito tumutuloy ang mga bisita bago pumasok sa pinakaloob ng bahay. Komedor. Sa komedor kumakain ang pamilya o ang may-ari ng bahay. Dito rin tinatanggap ang mga bisita kung mayroong handaan o piging. Sala. Sa sala tinatanggap ng mga may-ari ng bahay ang mahahalagang bisita. Dito pinauupo ang mga ito at pinag-uusapan ang mga mahahalagang bagay. Opisina. Ang opisina ang tanggapan ng may-ari ng bahay. Dito inaasikaso ng may-ari ang pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Entresuelo. Ang entresuelo ay matatagpuan sa pagitan ng mga palapag ng bahay. Dito naghihintay ang mga kasama ng bahay o mga trabahador bago tumuloy sa opisina. Kwartos. Ang mga kwartos ay mga silid sa entresuelo na ginagamit ng may-ari ng bahay kung ito ay mamamahinga. Saguan. Ang saguan ay matatagpuan sa unang palapag ng bahay at ang siyang tinutulugan ng mga katulong, trabahador at hardinero. Oratorio. Sa oratorio nagsasama ang lahat ng miyembro ng pamilya o ang may-ari tuwing 6:00 ng gabi upang magdasal. Karaniwan itong napupuno ng mga kahoy na ribulto ng mga santo. Kwarto prinsipal. Ang kwarto prinsipal ang malaking silid sa bahay kung saan natutulog at tumutuloy ang may-ari ng bahay. Karaniwang ito ang pinakamalaking silid sa buong bahay. Kusina. Sa kusina nagluluto ang may-ari o kanyang mga katulong. Dito inihahanda ang almusal, tanghalian at hapunan ng mga tumutuloy sa bahay. Sa kusina makikita ang mga plato, kalan at horno. Azotea. Ang azotea ang lugar na katabi ng kusina. Dito ginagawa ang mga gawaing nangangailangan ng maraming tubig katulad ng paglalaba at pagkatay ng manok at baboy. Letrina. Ang letrina ay isang palikuran na may 2 upuan na may butas kung saan ito ay pwedeng gamitin ng sabay ng 2 tao. Banyo. Sa banyo naliligo ang mga may-ari ng bahay. Makikita dito ang mga banyeras na may mga katabing sabon at gripo. At iyon ang mga bahagi ng bahay na bato sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila.